Okay, part 2 pa rin tayo dito sa Chinatown of Davao City. Pinakamalaking Chinatown sa buong Pilipinas, pero pinakamalinis, pinaka-organized. Walang mga dugyot, walang mga basura. Oo, malinis. At isa pa ha, ito one thing, hindi lang din pala basura ang wala sa Chinatown. Hindi lang pala maayos, maganda, malinis, kundi safe din pala siya. O paano naging safe? Yung walang kinakatakutang ano dito, mga bukas kotse gang, wala kang hindi ka matakot dito na magbitbit ng mga mamahaling cellphone at magsuot ng mga mamahaling alahas kasi nga walang maghahablot dito. Oo, unlike sa Divisoria, punta ka sa Binondo, ako katakot doon. Chinatown nila, may mga ano doon, may mga taong grasa, mga nanghahablot ng mga cellphone, mga snatcher, marami no. Kaya hindi lang malinis, basta overall Davao City is the best, no, maganda. Kaya paano talaga hindi talaga magsisisi ang mga taga Davao na paulit-ulit na binuboto itong mga Duterte as mayor. Magaling lahat, walang tapon. Digong, Sara, Baste, aba, mga achiever. Oo, maraming mga marami silang achievements sa syudad sa kailang pamumuno as mayor. So, Chinatown pa rin to ha, part 2. Bali, lakad lang tayo dito. Tapos, papakita ko na sa inyo ang itsura ng lugar. So, ang punta natin ngayon ay NCCC. Dahil mag-vlog tayo sa loob. At ipapakita ko sa inyo ang itsura ng loob at labas. Kung kumustahin natin mga taga Davao. Dahil syempre, parte yan ng ating mga childhood memories, no? Siguro, during college life, during high school life, elementary life, hanggang sa nagtrabaho na. So isa sa mga stepping stone ang NCCC. Pero balik tayo dito sa Chinatown ulit ha. So mga hindi taga Davao City na curious at hindi pa nakapunta ang syudad ng Davao City, baka curious kayo kung talaga bang legit na malinis ang Davao City, kung ito ba ay hindi AI. So ang answer ho niyan is maniwala kayo sa aming mga taga Davao, malinis ho talaga siyang sadya. Kita niyo naman daming tao dito, daming sasakyan, daming tindahan, pero wala kang makikitang dugyot na mga nagabundok na mga basura. Wala kang makikitang mga dito, mga taong grasa, wala kang makikitang mga tao na mayroong mga suspicious move, ganyan. 'Di ba? So may mga dito, mga driver, pajak driver, mga I don't know kung ang iba diyan mga kargador ba yan o ano ba tawag diyan, no? Maaari naghahanap buhay sila sa lugar dito, no? Pag nag-o-offer sila ng mga serbisyo na bubuhatin yung mga pinamili or ano pa man. So yun lang yung dito meron. Pero talagang napaka-sketchy na lugar, parang sobrang chaotic na nakatakot, na pwede kang masaksak pag hindi ka magbigay ng pera, di ba? Or pwedeng nakaagawin ang iyong hawak-hawak ng mga camera. Pati paninda namin dito, di ka takot na bumili. Hindi mo maisip na baka contaminated kasi kahit paano ang dito lugar, di ba? Hindi siya trash area, hindi siya basura. Galing. So ito na ngayon ang ating nilalakaran, ang Ramon Magsaysay Avenue or also known as Yangurin. So yun talaga yung pinakakilala or pinakasikat. Asan na ba yun? Okay, unahan pa yata. Doon talaga sikat ang Yangurin. I mean, pag sinabing Chinatown, it's Yangurin. Pag sinabing Yangurin, it's Chinatown, no? May mga sidewalk vendors naman dito, pero at least meron pa rin madadaanan ang mga tao. Diba? Unlike sa Divisoria. Iwan ko lang ngayon, baka mas nag-improve na ang Divisoria ngayon. Kasi dati, halos yung mga daanan na masasakyan, yung kalsada, wala ka nang madadaanan dun. Kahit nga tao, nagbabanggaan. Diba? So yung kalsada, ganyan ka, disiplinado ang mga taga Davao City. Pag kalsada is kalsada talaga yan. Hindi namin yan ginagamit as lagayan ng mga legit ba to? So talagang pagkalsada lang, no, para sa sasakyan. Di gaya sa ibang Chinatown sa Pilipinas na ginagamit nilalagyan ng mga paninda. So magaling ang presidente, magaling ang mayor, magaling ang mga Duterte. So magaling silang leader, meron silang tinatawag na political will, kaya ang mga tao sumusunod, yung mga tao ay napapasunod. So yan na yung NCCC Yangurin, yan na yung pupuntahan natin mamaya. Pero siyempre ikot-ikot muna tayo dito sa lugar ng may pakita ko sa inyo ang itsura ng aming Chinatown.
Di ba? Linis, no? Linis, payapa. Yung mga ano lang dito, talagang maririnig ng ingay, yung mga nagtatawag ng pasahero. Daan natin ng konti. Punta tayo ng ano, isa pang tindahan. Ito na yun ha, Chinatown. Ito na yung pinaka main road. Pinaka sikat na pangalan, Uyanggorin. Kung sa Manila, pag sinabing Baclaran, ayan, Baclaran. Kahit anong kalye yan, basta malapit sa Baclaran, Baclaran na yan. Pagdating naman sa Divisoria, sa Binondo, kahit anong kalye yan, basta pag sinabi Divisoria, Divisoria. Saan banda? Sa may Divisoria banda, pero iba namang kalye. So, same sa Cebu, no? Colon, kahit hindi naman Colon, kahit ano yon is Jack Cuenca, Jack Cuenco, o ano ba yung ano yun? Jaco Salim, whatever, basta kay malapit siya sa Colon, Colon pa rin ang tawag. So, dito sa Davao City, Uyanggorin. Pag sinabi Uyanggorin, kahit hindi Uyanggorin ang pangalan, kahit Monteverde, kahit Santa Ana, ang tawag pa rin ay Uyanggorin. So ito yan ha, Chinatown. Oh, chaotic ba? Hindi. Oh, nakatakot ba? Sketchy ba mga tao? Hindi. Oh, mayroon ba ano dito? May mga nangahablot na cellphone? Parang wala naman. So fuck, no? Huwag lang magkamaling maghablot, aba. Di laraw ay labot. Anyway. Oh, ganda. Tahimik, peaceful. Daming tao dito. Pero malinis, organized. So itong video na to ay para to sa mga hindi pa nakapunta dito, hindi pa nakapunta Davao City, and curious lang talaga lagi. Lalo na ngayon na paulit-ulit nga sinasabi ni Trillanes na Davao City is the most dangerous city in the Philippines. Oo, pagbaliw, asong bangaw. Pagbangaw, asong aw-aw, asong bangaw. Baliw na asong ulod, ganyan. Talagang delikado dito. Batuhin ka lang ng durian dito, kaya wag na siyang magpunta dito at nakatakot nga talagang sadya ang Davao City para sa mga tarantadong kagaya niya, at baka batuhin ka lang ng durian dito, Trillanes. Okay, so itong nakikita ko ninyo sa ibabaw naman, may mga overhead wires pa kayong makikita, diba? That means hindi pa tapos ang aming underground cabling system dito sa area na to, dito sa may Ramon Magsaysay. Pero malaking portion, more than half or lampas kalahati, or sabi tayo mga 65 to 70% ng kalye dito ay underground cabling system na siya. Pero malinis pa rin, di ba? Kahit may kahit may mga overhead wires, wala kang makitang mga kita paano yung mga kuryente, organized, di ba? So okay na tayo. Maraming salamat sa panonood. Sana ay meron akong naibigay na tulong sa inyo dyan ng mga hindi taga Davao City at hindi pa nakapunta ng Davao City at curious kung anong hitsura ng Davao City. Legit ba na malinis? Legit ba na safe? Legit ba siya na maayos? So the answer is, ito yung video. Yes. Sasabihin kong yes na yes.